Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, marami sa mga alagad ni Jesus ang nagsabi, "Mabigat na pananalita ito. Sino ang makatatanggap nito?" Alam ni Jesus na nagbubulong-bulungan ng kanyang mga alagad tungkol dito, kaya't sinabi niya, "Dahil ba rito'y tatalikuran na ninyo ako? Gaano pa kaya kung makita ninyong umakyat ang anak ng tao sa dati niyang kinaroroonan? Ang Espiritu ang nagbibigay buhay, hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu at buhay. Ngunit may ilan sa inyong hindi nananalig sa akin, sapagkat talastas ni Jesus buhat po nung una kung sino-sino ang hindi nananalig sa Kanya at kung sino ang magkakanulo sa Kanya. Idinugtong pa niya, "Iyan ang dahilan, kaya ko sinabi sa inyo na walang makalalapit sa akin malibang loobin ito ng aking Ama." Mula nooy marami sa Kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa Kanya. Kaya't tinanong ni Jesus ang 12, "Ibig din ba ninyong umalis?" Sumagot si Simon Pedro, "Panginoon, kanino po kami pupunta? Nasa inyo ang salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Naniniwala kami at ngayoy natitiyak namin, kayo ang banal ng Diyos." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan, kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Araw ng linggo, araw ng Diyos, araw ng simbahan, at tayong lahat ay narito sapagkat tinawag tayo ng Diyos, mahal tayo ng Diyos. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Dumako po tayo sa huling pagninilay sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanata 6, na ating narinig ngayon po ang ikalimang linggo ng kwento ay galing lamang sa isang tagpo. Bihira lamang po mangyari yon na sunod-sunod na linggo, isa lang ang tinalakay. Si Jesus ang tinapay ng buhay. Kung matatandaan po ninyo, nagsimula ito doon sa himala ng pagpapakain ng lagpas 5,000 tao sa pamamagitan lamang ng 5 tinapay at 2 isda. At dahil sa himalang yon, sumikat si Jesus Nazareno, pinagkaguluhan, hinanap, hinabol ng mga tao. Ngunit tumanggi si Jesus. Sa katunayan, iniwan niya yung mga tao sapagkat hindi siya naintindihan. Hindi yung tinapay ang inaalok ni Jesus. Gusto siyang gawing hari. Pero ayaw yun ni Jesus sapagkat ayaw niyang gawing hari dahil lamang sa tinapay. Hindi siya panador. Hindi siya bakery. Hindi siya tagapagbigay lang ng ayuda. Kung sa atin, ang binoboto natin yung maraming bigay na ayuda, ang unang panuntunan natin yung maraming abot. Hindi ho ganyan ng kalakaran ni Jesus Nazareno.
Hindi dinadaan sa abutan, hindi yung leader na maraming paayuda. Iba ang nais niya, ang tingnan natin. Sino ba ang tunay na marangal? Sino ba ang tunay na mabuti? Sino makapaghahatid sa kaligtasan? Pero matigas ang ulo ng mga tao. Hinabol pa rin siya. Pero anong sabi ni Jesus sa Sareno? Hindi naman talaga ako ang gusto nyo eh. Yung tinapay. Hindi naman talaga akong hinahabol nyo eh. Yung hinihingi nyo sa akin. Hindi naman talaga akong sadya nyo eh. May kailangan lang kayo sa akin. Magandang pagninilay po yan. Hindi lang yan tinatanong ni Jesus sa Sareno sa mga tao noon. Ngayon din tinatanong sa atin yan. Hindi lang yata ako hinahanap nyo eh. Kung hindi ka siguro nag-a-apply ngayon, hindi ka nagte-test ngayon, hindi ka may problema ngayon, wala ka dito eh. Ano kaya ang sagot natin? Kaya sabi ni Jesus sa Sareno, huwag yung binibigay kong hanapin nyo, ako ang hanapin ninyo. Huwag yung tinapay na mauubos din. Matutunaw din yan. Magugutom ka rin. Pagkalipas lang ng ilang oras, ako ang tinapay ng buhay. Kaya nga't nung isang linggo, sabi ni Jesus sa Sareno, ang sino mang kumain ng aking laman, uminom ng aking dugo, siya ang mabubuhay ng walang hanggan. Siya ang tunay na naniniwala sa akin. Yun yung ibig sabihin sa Ebanghelyo ngayon, na yung mga tao na sabi nila, mabigat ang pananalitang ito. Sino ang makatatanggap nito? Hinahanda na ni Jesus sa Sareno ang kanyang mga alagad patungo sa Eucharistia, patungo sa pagsisimba, na sinasabi ni Jesus sa Sareno, dito sa misa, dito tayo magtatagpo. Dito nyo ako tatanggapin. Dito nyo ako susundin. Pero hirap ang mga tao. Kung nung isang beses ang nagbubulong-bulungan yung mga tao, di ba? Sabi ko sa inyo, yung mga tao, pag ayaw yung sinabi, nagbubulong-bulungan. Ugali din natin yun, di ba mga kapatid? Pag ayaw nyo yung sinabi ng pinuno ninyo, ayaw nyo yung sinabi ng magulang ninyo, ayaw nyo yung sinabi ng pare, ayaw nyo yung sinabi ng kasama ninyo, nagbubulong-bulungan kayo. Ganon ang ginawa ng mga tao. Pero ngayon, may dagdag pa. Yung mga alagad na mismo ang nagbubulong-bulungan. Pero bakit? Hirap sila matanggap ito. Hirap sila na paano nga ba kakainin ng katawan ni Jesus? Paano iinumin ang kanyang dugo? Pero matatandaan ninyo, pagdating sa huling hapunan, mamaya uulitin natin ang mga salita ni Jesus sa Sareno. Anong sabi niya noon? Nung kinuha niya ang tinapay, ito ang aking katawan. Nung kinuha niya yung kalis, ito ang aking dugo. Kaya mamaya, pagtanggap natin ng komunyon, ito ang katawan ni Jesus sa Sareno. Lagi ko sinasabi sa inyo, mas mahalaga ang sakramento ng komunyon kahit sa anuman. Ang imahe, ginagalang natin. Pero tanda lang yan ni Jesus sa Sareno. Parang letrato yan. Pero yung katawan, yung mamaya, yan mismo si Jesus sa Sareno. Kung galang na galang tayo sa imahe, lalo na pag nasa andas na yan, mas dapat higit pa ang paggalang pag tumatanggap ng banal na komunyon. Pag dumadalo sa misa, pag dumadaan ng andas, lahat tayo humihinto, tumataas ang kamay, nakatingin sa Kanya. Abay, dapat, pag nagmimisa tayo, tigil ang lahat.
Sa Kanya tayo nakatuon dahil mas mahalaga ang Jesus na matatagpuan natin sa altar kaysa sa Jesus sa andas, kaysa sa Jesus sa taas ng altar, sapagkat ito ang tunay na katawan at dugo ni Jesus. Kaya nga alam niyo po ba sa simbahan, ang unang 1,500 taon, ang lahat ng mga Kristiyano naniniwala na tuwing nagsisimba, tinatanggap nila ang katawan ni Kristo. Hindi tanda. Tandaan niyo po yun, no? Nung unang 1,500 taon, isa lang ang paniniwala ng lahat ng mga Kristiyano. Yung pinaniniwalaan nating ngayong mga Katoliko na katawan ni Kristo. Nagbago lamang po nitong 500 taon na merong hindi naniniwala na yung tinapay, ay, hindi talaga katawan ni Kristo yan. Simbolo lang yan. Kunwari lang. Parang katawan ni Kristo lang yan. Hindi po yun. Ang nangyari nung unang 1,500 taon ng simbahan, mula ng panahon ng mga apostol, naniniwala sila, katawan ni Kristo. Kaya mamaya maririnig nyo kami ng mga lay minister, hindi namin sabihin, simbolo ng katawan ni Kristo, parang katawan ni Kristo, tanda ng katawan ni Kristo. Hindi. Kung ang imahe ng Poong Nazareno, tanda ni Kristo, yung mamayang tatanggapin nyo sa komunyon, katawan ni Kristo. Kaya't ito yung tinatanggap natin. Pero mga kapatid, ano nangyari sa Ebanghelyo? Mahirap, sabi nila. Mabigat. Ano ba yung mahirap? Ano ba yung mabigat? Sabi ko nga ho sa inyo, pinaniwalaan naman ito pagkatapos ng mga Kristiyano. May 2 bagay daw po yung mahirap. May mahirap maunawaan, merong mahirap tanggapin. May mga bagay-bagay na hindi natin masunod dahil mahirap maunawaan. Pero aminin natin, may mga bagay-bagay naman na hindi natin sinusunod, hindi dahil mahirap maunawaan, kundi dahil mahirap tanggapin. Minsan sasabihin natin, mahirap yan, hindi kaya yan, hindi pwede yan. Pero sa totoo lang, alam nyo ang totoo? Alam dahilan? Mahirap sundin yan. Ayokong sundin yan. Tinatanggihan ko yan. Ganon ang nangyari kay Jesus Nazareno. Tinanggihan siya, hindi dahil hindi maunawaan. Kaya nga, para silang, katawan niya, kakainin natin. Nakuha nila eh. Pero sa bandang huli, tinanggihan nila. Ngayong araw na ito, mga kapatid, magandang magnilay. Ano ba ang dahilan bakit tayo tumatanggi? Dahil ba talaga hindi maunawaan? Hindi kaya? Hindi pwede? O ayaw lang natin? Matigas lang ang ulo natin at puso natin gaya ng pinakita sa Ebanghelyo ngayon. Minsan naman, alam natin na yung tama eh. Aminin natin, alam natin ang tama, pero bakit hindi pa rin natin ginagawa yung tama? Hindi dahil mahirap maunawaan. Kung hindi, ayaw lang din talaga. Mahirap tanggapin. Aminin natin, alam nating lahat. Hindi maganda yung magsinungaling. Sino sa atin ang natutuwa sa mga nagsisinungaling? Pero harap tayo sa salamin. Salamin, salamin, salamin. Sino sa atin ang nagsisinungaling? Bakit galit ka sa nagsisinungaling, pero ikaw,
Hindi ka nababagabag pag nagsisinungaling ka. Okay lang sa'yo pag ikaw ang nagsisinungaling. Pero pag iba yung nagsinungaling sa'yo, nako, kainit ng ulo mo. Di po ba may kasabihan tayo, ang magnanakaw, galit sa kapwa magnanakaw. Bakit ganun? Bakit ka galit sa magnanakaw kung magnanakaw ka din? Kasi alam mo naman talaga, masama magnakaw. Lalo na pag ikaw ang pinagnanakawan. Pero pag ikaw ang magnanakaw, aba, parang okay lang. Parang hindi ka nababagabag. Bakit ayaw mo sundin? Dahil ba ayaw mo tanggapin? Hindi. Ayaw mo lang talaga sundin. Sa ikalawang pagbasa, ipinakita yung buhay na mag-asawa. Minsan, di ko na maintindihan pag may lumalapit sa aking humihingi ng payo mag-asawa. Ang nagalit pa, pinagtataksilan ako. Pero alam nyo, minsan yung nagagalit na pinagtaksilan, sila din ang taksil. Salawahan din. Pero galit na galit ka pag ikaw ang pinagtaksilan. Bakit ka ganun? Ikaw salawahan, pero pag ikaw ang pinagtaksilan, nagpuputok ang butsi mo. Kasi alam mo talagang mali eh. Pero ginagawa mo din. Suma total, ayaw mo lang sundin. Alam mo naman, nauunawaan mo naman, at kung tutusin, pwede naman, pero ayaw mo lang. Kaya di ba pag sinabi sa atin, malapit na ang piyesta, nakikiusap sa simbahan, pwede ba wag tayo pumanik sa andas? Ay, hindi pwede yan, hindi kaya yan, hindi namin maunawaan yan. Naunawaan naman eh. Ayaw lang talagang sumunod. Makipagbati ka na, patawarin mo na, hindi pwede yan, ang hirap niyan eh, hindi kaya yan. Ang totoo lang naman talaga, ayaw mo. Ano ba talaga ang dahilan? Hindi maunawaan o hindi mo matanggap? Hindi mo masunod. Kaya nga't napakaganda nung sinabi ni Joshua sa unang pagbasa. Sabi niya, kung kayo nahihirapang sumunod, nangangatwiran pa kayo, ako at ang aking angkan, susunod lamang sa Panginoon. Kaya yung mga taga-Israel, parang napaya, kaya sabi nila, kami din susunod na sa Diyos. Kasi sa bandang huli, ang tanong lang, susunod ka ba o hindi? Aminin natin, ang daming katwiran, katulad ng mga tao noon. Pero ang tanong lang, magpapakumbaba ka ba at susunod? Kaya nga't nakakalungkot, nag-umpisa yung kwento, lagpas 5,000 tao daw. Anong nangyari ngayon? Isa-isang umalis at tinalikuran si Jesus Nazareno. Bakit? Hindi dahil hindi nila maunawaan, kung hindi nila matanggap siya at masunod. Kaya't napakaganda ang tanong ni Jesus Nazareno na ngayon ay tinatanong niya sa lahat sa atin. Ang tanong niya sa 12, ibig din ba ninyong umalis? Isalarawan ninyo yung tagpong iyon. Parang ganito, lagpas pa dito yung taong karap ni Jesus Nazareno, isa-isa nagwo-walk out. Isa-isa umaalis. Kasi ayaw nilang sumunod kay Jesus na. At nagsalita sa harapan si Jesus Nazareno, tumingin sa kanyang mga alagad, aalis din ba kayo? Ano kaya yung pakiramdam ni Jesus Nazareno? Matapos kayong kumain, matapos kayong pagalingin, matapos kayong tulungan. Ngayong sinasabi ko, ito ang kailangang gawin. Isa-isa na kayong aalis kasi gusto ninyo, kayo ang masusunod. Pero anong sabi ni Pedro? Sana
ito rin na maging sagot natin sa Kanya ngayong linggong ito. Panginoon, kanino po kami pupunta? Nasa inyo ang salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Panginoon, mahirap po, mabigat po, pero kanino pa kami babaling? Hindi sa sarili namin, hindi sa mga sulsol at bulong-bulungan sa paligid namin. Sa inyo kami susunod, sapagkat nasa inyo ang buhay na walang hanggan. Kaya't sa pagpapatuloy ng misang ito, magdasal po tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, narito po kami. Nais naming sumunod sa inyo. Opo, maraming pagkakataon, mahirap sumunod sa inyo. Maraming tukso, maraming pagsubok, at minsan aminin namin gusto namin kami ang nasusunod. Kami ang magdidikta kung papaano kami susunod sa iyo. Kami ang mamimili kung anong dapat naming sundin sa inyo. Pero mahal na pong Jesus Nazareno, paalala niyo sa amin ang tunay na pagsunod, ang tunay na pagtanggap, sapagkat kayo ang tunay na dapat maghari. Kayo ang tunay na dapat mabuhay sa aming puso, sa aming tahanan, sa aming bayan. Kaya't mahal na pong Jesus Nazareno, narito kami, hindi lang dahil may hinihingi kami. Narito kami sapagkat kayo ang hinahanap namin, kayo ang minamahal namin, kayo ang aming tunay na susundin, anuman ang mangyari. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen.